Duguan ang mukha ni Zuofan na nakaasol. Ngumisi si Zuofan. Sinipa ni Zuofan ang mukha ni Fuyan. Tumalsik ang dugo mula sa mukha ni Fuyan. Tumawa si Zuofan. Sumigaw si Zuofan na so what kung siya iyon. Idinagdag ni Zuofan na kung mamamatay siya ay isasama niya si Fuyan. Sinabi ni Zuofan na sapat na iyon para sa kanya. Nakahiga si Fuyan sa lupa at humihingal. Inapakan ni Zuofan ang ulo ni Fuyan. Sinuntok ni Zuofan ang mukha ni Fuyan. Nagulat si Dong Chanba sa malayo. Nasa likod ni Dong Chanba si Dong Xiaowan at si Zhou Dandan. Tinanong ni Zhou Dandan kung paano posible iyon. Nagulat si Zhou Dandan. Naisip ni Zhou Dandan na si Fuyan ay may panlabas na sugat lang. Idinagdag ni Zhou Dandan na si Zuofan ay nalasan ng deadly poison at malapit ng mamatay. Naisip ni Zhou Dandan na pero mukhang si Zuofan ang nagpapahirap sa kalaban. Sinuntok ni Zuofan si Fuyan. Naisip ni Zhou Dandan na si Fuyan ang mukhang talunan sa laban na ito. Tinanong ni Zhou Dandan kung paano nangyayari iyon. Naisip ni Zhou Dandan kung paano ang taong malapit ng mamatay ay mukhang nasa tuktok ng mundo. Nakatayo si Zuofan at bumabalot ang pulang aura sa kanya. Naisip ni Zhou Dandan na hindi pa siya nakakakilala ng lalaking tulad ni Zuofan. Idinagdag ni Zhou Dandan na sana ay mabuhay ito. Naisip ni Zhou Dandan na pero sa kasamaang palad ay walang nakakaligtas sa lason ng Medicine Palace. Idinagdag ni Zhou Dandan na kasama na doon ang mga miyembro ng Imperial 7. Naisip ni Zhou Dandan na kaya takot sila sa Medicine Palace. Hinawakan ni Zuofan ang ulo ni Fuyan. Tumawa si Zuofan. Tinanong ni Zuofan kung hindi ba sinabi ni Fuyan na hindi matatalo ang Medicine Palace. Idinagdag ni Zuofan na akala niya ay gustong patayin siya ni Fuyan. Sinabi ni Zuofan na sabay silang mamamatay. Sumigaw si Zuofan na tingnan natin kung sino ang tatawa sa huli. Itinaas ni Zuofan si Fuyan. Sumigaw ang isang tinig na tama na. Tumilapon si Zuofan palayo. Nagulat si Dong Chanba, si Dong Xiaowan, at si Zhou Dandan. Bumagsak si Zuofan sa lupa. Tumayo ang Venom King na may mapusyaw na asul na buhok na nakasuot ng itim at ginto. Hawak ng Venom King si Fuyan. Inabutan ng Venom King ng pulang pil si Fuyan. Kinain ni Fuyan ang pil. Kumislap ang berdeng liwanag sa mata ng Venom King. Isang berdeng enerhiya ang bumalot kay Fuyan. Nakahiga si Zuofan sa lupa. Biglang kumukulog ng malakas. Dalawang lalaki ang nakatayo sa bubong. Ang isa ay ang Fifth Elder ng Yuming Valley na may pulang buhok. Ang kasama niya ay si Elder Lin na may mahabang puting buhok. Sinabi ng Fifth Elder na ang taong hindi takot mamatay ang pinakadelikado. Idinagdag niya na ang paraan ng pakikipaglaban ng bata ay sakit sa ulo ng Medicine Palace. Lumingon si Elder Lin sa kanya. Sinabi ni Elder Lin na kung ganito lumaban ang buong Imperial 7 laban sa Medicine Palace ay hindi sila magiging mayabang. Sumigaw ang Fifth Elder na gusto niya ang batang iyon. Tumatawa siya. Tumingin ang dalawa sa ibaba mula sa hagdan. Sinabi ni Elder Lin na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit natalo si Chanyu sa bata. Idinagdag niya na hindi lang malakas ang bata kundi baliw din. Nakatingin si Elder Lin sa kalangitan. Sinabi niya na kakaunti lang ang mga kabataang handang ibigay ang lahat sa laban. Idinagdag niya na karamihan ay iniisip pa ang pagtakas kaya bumabagal ang reaksyon nila. Sinabi niya na iyon ang dahilan kung bakit kinatatakutan ang Medicine Palace. Bumubulong siya na sayang. Nakatingin pa rin siya sa Fifth Elder. Sinabi ni Elder Lin na malakas ang pisikal na kakayahan ng batang iyon. Sinabi niya na magaling sana itong estudyante sa ilalim ng gabay niya. Tumalon si Elder Lin mula sa bubong. Sinigaw niya na pero nalasan na ang bata ng Medicine Palace. Sinabi niya na hindi na ito magtatagal sa mundo. Sumisigaw si Elder Lin kay Fifth Patriarch. Tinanong niya kung ang binata ba ay talagang hindi si Zuofan. Tumatalon pababa ang Fifth Elder. Sumigaw si Elder Lin na huminto. Lumingon ang Fifth Elder. Namumula ang mata nito. Bumulong si Elder Lin na Zuofan. Nakatingin sa likod ang Fifth Elder habang kumikidlat. Sinabi ng Fifth Elder na tuso bilang fox si Zuofan, madulas bilang ahas, at mabangis bilang tigre. Idinagdag niya na ang batang ito ay hindi kamukha ni Zuofan at pabaya pa. Sinabi niya na kahit hindi takot mamatay ang bata ay malayo pa rin ito sa antas ni Zuofan.
Humarap ang Fifth Elder. Sinabi niya kay Elder Lin na makinig ito. Sinabi niya na si Zuofan ay 100 beses na mas nakakatakot. Lumilipad papalayo ang Fifth Elder sa langit. Nakatingin si Elder Lin sa liwanag. Sinabi niya na ang 5 nangungunang patriarch ng Yuming Valley ang may pinakamalakas na atake. Naisip niya kung gaano kalakas si Zuofan. Naisip niya na bakit ganoon kataas ang tingin ng Fifth Elder sa kanya. Sumigaw ang Dong Xiaowan na Master So. Hinahawakan Dong Ziba ang balikat nito. Lumingon ang si Dong Xiaowan. Nasa likod niya si Dong Chanba. Nakakunot ang noo ng kapatid niya habang nakahawak sa balikat nito at umiling. Sumisigaw ang Venom King kay Zhou Dandan. Sinabi ng Venom King na lumapit ito at gamutin ang disipulo niya. Nagugulat si Zhou Dandan. Tinanong ni Zhou Dandan na siya ba. Sumisigaw ang Venom King kay Zhou Dandan. Sinabi ng Venom King na dahil dito kaya nasaktan ang disipulo niya. Sinabi ng Venom King na sino pa ba ang kinakausap niya. Sinabi ng Venom King na baka masyado na itong mabuti para sa disipulo niya ngayon na ganito ang lagay nito. Sumagot si Zhou Dandan na hindi siya mangangahas. Umiiling ang Venom King. Sinabi ng Venom King na swerte siya dahil gusto siya ng disipulo niya. Sinabi ng Venom King na kung hindi nito aayusin ang disipulo niya ay pagsisisihan nito na nabuhay pa siya. Nakatayo ang Venom King malapit sa nakahandusay na si Zuofan. Nakahiga si Zuofan sa lupa at may dugo sa mata. Naisip ni Zuofan na namamatay na siya sa lason pero lumalapit pa rin ito. Naisip ni Zuofan na bibigyan ba siya nito ng finishing blow. Nakatingin ang Venom King mula sa itaas kay Zuofan. Naisip ni Zuofan na kahit may Tier 5 artifact, na nagbabantay sa katawan niya ang atake ng isang Divine Tier Master. Naisip ni Zuofan na malubha pa rin ang magiging pinsala niya. Naisip ni Zuofan na kaya nitong magdulot ng seryosong internal damage. Naisip ni Zuofan na kung talagang gagawin nito yun, seryoso ang mukha ng Venom King. Naisip ni Zuofan na baka kailangan na niyang ilabas ang tunay niyang pagkatao. Umiilaw ang berdeng mata ng Venom King. May pulang aura na lumalabas sa likod nito. Naisip ni Zuofan na paparating na ito. Kumukulog ang kalangitan. Naisip ni Zuofan na ano ito. Sinabi ni Zuofan sa isip na ang Thunder Spirit Ring bata. Naisip ni Zuofan na posible kaya. May tumatawa ng malakas mula sa makapal na usok. Lumalabas ang 2 anino mula sa usok. Sinabi ng anino na higit pa dito ang inaasan ko mula sa Venom King ng Medicine Palace. Lumabas mula sa makapal na usok ang 2 lalaki, si Exi Tianyang ito kasama si Elder Lin. Nakangisi si Exi Tianyang. Sinabi ni Exi Tianyang na hindi siya makapaniwala na papatulan nito ang mahihina. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.